Indonesia. 87% ang naniniwala sa reliyong Islam sa Indonesia. Bilang isang Muslim, kailangan manalangin kay Allah ng 5 beses kada araw. Sa pagkain, gumagamit ng kamay ang mga Indonesian. Ang mga Indonesian ay mahilig kumain ng maanghang na mga pagkain tulad nito. Ito ang halimbawa ng mga tradisyonal na suotin ng mga Indonesian. Ang mga Indonesian ay nagpapakita ng empathy dahil nakakaintindi at nararamdaman ang sitwasyon ng isang tao. Ito ang mga halimbawa. Magandang hapon. Ngayon tatalakayin natin kung ano ang kultura ng ating bansa. Ang kultura ng Pilipinas o kalinangan ng Pilipinas ay pinaghalong impluwensya ng mga katutubong tradisyon at mga kultura ng mga unang mga ngalakal at mananakop nito noon. Ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas sa pamahala ng Espanya na tumagal ng mahigit 333 taon ay may malaking kontribusyon ng kultura ng Pilipinas. Ang wikang Filipino na mas kadalasang kilala bilang Tagalog ay maraming hiniram na salita galing Kastila. Karamihan sa mga pinagdiriwang ng mga tradisyon ay magkahalong Kristiyano, Pagano at iba pang lokal na seremonya. Mga tradisyon o kaugalian ng mga Pilipino. Ito ang mga paniniwala o opinyon na naisalin mula sa mga magulang papunta sa mga anak nila. Ang mga Pilipino ay sadyang mahilig sumunod sa mga nakagawian na at sa mga tradisyon. Sila din ay mahilig maniwala sa mga pamahiin. Kami ay magbibigay ng mga halimbawa. Mga karaniwang tradisyon ng mga Pilipino. Pagmamano. Ito ay madalas ginagawa ng mga nakakabata sa kanilang mga magulang o sa mga nakakatanda sa kanila. Paggamit ng po at opo sa nakakatanda, ito ay simbolo ng pagrespeto sa mga nakakatanda. Mahilig makipagkapwa-tao. Kapag madalas silang may nakakasalamuha tao, mapagkumbaba, nananatili pa rin ang kanilang mga paa na nakaapak sa lupa. Madalas na paniniwala. Sa kusina, bawal kumanta sa harap ng kalan. May masamang mangyayari. Bawal kumanta sa hapagkainan, simbolo ng hindi pagrespeto. Bawal paglaruan ng ang apoy. Maaring lumabo ang mata. Hindi dapat makabasag ng pinggan sa araw ng okasyon. Ito ay simbolo ng kamalasan. Sa kasal, bawal isukat ang damit pangkasal. Maaring hindi matuloy ang kasal. Bawal makita ang magkapareha bago ang araw ng kasal. Maaring mamatay ang isa sa kanila. Dapat unahan ng babae ang lalaki na lumabas ng simbahan upang hindi siya maliitin. Kapag umulan sa araw ng kasal, simbolo ng kaswertihan. Kapag may sumakabilang buhay, bawal matulog sa tabi ng kabaong. Maaring hindi mo mapipigilan ang paggalaw ng ulo mo. Bawal magkamot ng ulo. Maaring magkaroon ng kuto. Pagsuotin ng pulang damit ang mga bata o pagtawid ng mga bata sa kabaong upang hindi sila guluhin ng namayapa. Dapat putulin ang kwintas na nakakabit sa namayapa upang hindi na siya masundan. Bawal magwalis sa araw ng burol bilang respeto. Bawal matuluan ang luha ang kabaong upang hindi siya mahirapan sa pag-akyat sa langit. Ang kultura sa Pilipinas. Bawat bansa may kani-kanilang pinaniniwalaan o nakagawi ang gawain na ipinamana sa kani-kanilang mga ninuno. Ang Pilipinas ay tinaguriang mayaman sa iba't ibang larangan sa kultura at isa sa mga bansang kinikilala ang kulturang nagmula sa ating mga ninuno. Naimpluwensyahan tayo ng ating mga ninuno kaya ito'y ating ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay.
Huwag kalimutan ang sariling atin, marapat lang natin itong alagaan at muling buhayin. Mga kultura sa Pilipinas. Wika, paniniwala, tradisyon o kaugalian, pagkain, sining, kasuotan, at reliyon. Ang bansang Thailand ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya, kung saan ang mga kalapit nitong bansa ay ang Laos, Malaysia, Cambodia, Myanmar at ang Pilipinas. Ang ibig sabihin ng salitang Thailand ay Land of the Free. Ang kulay pula na nasa bandila ng Thailand ay nagsisimbolo sa mga dugong sinakripisyo upang mapanatili ang kalayaan ng Thailand. Ang kulay puti naman ay nagsisimbolo sa kadalisayan o purity sa Ingles. At ang kulay asul naman ay nagsisimbolo sa Thai monarchy. Ang bansang Thailand ay isa sa mga Buddhist na bansa sa Asia. Chut Thai ang tawag sa tradisyonal na damit ng Thailand. Sa bansang Thailand, ang ulo ay sagrado at bawal itong hawakan. Halos 75% ng kabuuang populasyon ng Thailand ay Buddhist. Ito ang Thai greeting. Ang bansang Thailand ay isang